بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga mahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah, una sa lahat ay ating pasalamatan ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin, especially na tayo ngayon ay nasa mabuting kalagayan at alhamdulillah, binuhay tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na nasa kanyang relihiyon, walang iba kundi ang relihiyong Islam. So dapat natin pasalamatan ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala sa araw-araw dahil sa mga biyayang dumarating sa atin, sa mga rizq na binibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, naway huwag tayong magsawa sa pagpapasalamat sa Kanya, lalong-lalo na tayo ay nasa relihiyong Islam at tayo ay ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi niya tayo pinabayaan. So, alhamdulillah sa mga mahal naming manunood sa programang ito, so nandito tayo ulit. So, alhamdulillah, una pasalamatan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil naibalik ulit sa atin ang isang programang ito na kung saan naghahatid ng tinatawag na mga kaalaman mula sa relihiyong Islam. So, una sa lahat, pasalamatan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa lahat ng mga nanonood, naway gantimpalaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa lahat ng aabuti ng programang ito na sana ay hindi kayo magsawa sa panunood, pakikinig ng tinatawag na kaalaman ng Islam. Hindi lamang sa programang ito, marami ng mga lumalaganap na kaalaman mula sa relihiyong Islam sa pamamagitan ng social media, YouTube, Facebook, Instagram o ano pa mang social media platform na ipinapalabas doon ang katuruan ng Islam, ang katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa na hindi tayo maging tinatawag na tamad sa pagsasaliksik ng kaalaman, especially hindi na tayo maki-question. Hindi na tayo magsasabi na wala akong oras, wala akong panahon sa pagsasaliksik na kaalaman. Subhanallah, nasa pagitan ng ating pananaw, ng ating mga mata, mismo nasa harapan na natin ang tinatawag na kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala na ating nakikita. Ang kailangan na lang natin gawin ay sumaliksik tayo ng mabuti
pag-aralan natin ng mabuti. So alhamdulillah mga kapatid, sa pananampalataya, ang programa natin ngayon o ang series na ating pag-usapan ngayon ay ang talambuhay ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang talambuhay ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So mga kapatid, sa pananampalataya, baka may mga magtatanong sa atin, ilan sa atin, bakit pa ulit-ulit na lang na pag-aralan, pag-alamin ang talambuhay ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. Mga kapatid, sa pananampalataya, ang Islam ay dumating ng kumpleto. Ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ng kumpleto. Kaya't kukunin natin ito ng tinatawag na kumpleto. Hindi pwedeng ito lang yung kukunin natin, yan pababayaan natin. Ito lang yung pag-aaralan natin, yan ay hindi. Ang Islam dumating sa atin ng kumpleto. Kaya tatanggapin natin ito ng kumpleto. So, hindi lamang Quran, Hadith, Fiqh, Tawhid, Aqida, o ano pa mang subject na kailangan yun lang ang pagtuunan. Kailangan din natin pagtuunan ang talambuhay ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanyang pamumuhay, ang kanyang pamamaraan, paano siya matulog, paano siya kumain, paano siya makitungo, ano ang mga kabutihan na inuutos niya, ano mga kasama na pinagbawal niya. Dito natin malalaman sa talambuhay ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sira. So, hindi natin sinasabi na hindi natin ipa-priority yung Quran, kailangan hindi. Mas ipa-priority natin ang tinatawag na Quran. Pero kailangan samahan natin doon ang mga ibang topiko tulad nitong sira, ang talambuhay ng ating mahal na propeta. So paano natin malalaman kung ano mga kautusan, mga ginawa niya according sa Quran, according sa kanyang hadith? Paano natin malalaman? So, sa pamamagitan ng pag-aaral ng talambuhay ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At bilang Muslim, kailangan natin pangalagaan, bigyan ng importansya, halaga ang pag-aaral ng tinatawag na talambuhay ng ating mahal na propeta, ang history, kung paano nabuo ang Islam. Tulad sa ibang mga nasyon na pinangangalagaan nila ang history ng kanilang mga descendants, ng kanilang legacy, para ito ay ma-preserve. So tayo bilang Muslim, para ma-preserve ang Islam at maitayo ng mabuti ang Islam, kailangan natin pag-aralan ang tinatawag na sira, ang talambuhay ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at iba pang history na napapaloob nito. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang sira, ang pag-aaral ng ating talambuhay ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay dapat natin unawain. Unawain natin ng husto ang talambuhay ng ating mahal na propeta. Dahil bakit? Tunay na ang tagumpay, ang kaligayahan, at ang gabay ay nasa pamamaraan ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano natin makakamit ang totoong tagumpay? Paano natin madadama ang tunay na kaligayahan? At paano tayo magagabayan kung hindi natin pag-aaralan ang ginawa ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kung hindi natin tinutukoy, hindi natin pinag-aaralan ang buong talambuhay ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya, sa pag-aaral, pag-aalam ng tinatawag na pamumuhay ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makukuha natin dito ang totoong tagumpay. Bakit? Doon itinuro ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang totoong tagumpay. Doon itinuro ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang totoong kaligayahan. At doon itinuro ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang totoong gabay. So mga kapatid, sa pananampalataya, sa mga nanonood, naway ang pagtangkilik natin sa talambuhay ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, especially ngayon tayo ay nanonood, ay hindi lamang basta tayo ay manood. Hindi lamang tayo basta makinig. Dapat sa atin, sa panonood at pakikinig, isa puso natin, damahin natin ang tinatawag na pamumuhay at talambuhay ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung wala kang oras sa panunood, pwede kang magbasa. Wala kang time sa pagbabasa, pwede ka kahit konting research upang malaman natin ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa ating talakayan sa series ito, ang gusto kong maipahatid, ang goal sa ating
tinatawag na serye ng ating programang ito sa sira upang sa gayon ay mapalapit tayo sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa pag-aaral ng talambuhay ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang tayo ay mapalapit sa kanya. Una, mapalapit tayo sa kanya. Pangalawa, sa pag-aaral ng tinatawag na talambuhay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang makuha natin ang kanyang mga ginagawa. Masunod natin dahil siya uswatun hasana. Siya ay perpektong modelo para sa ating mga Muslim. So sa pagbabasa ng kanyang talambuhay, makukuha natin kung ano ang kanyang mga ginagawa. Sunod mga kapatid sa pananampalataya, sa pag-aaral natin, pag-aalam natin sa talambuhay ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ang pamamaraan upang tayo ay mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Upang tayo ay mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala at kahulihan upang malaman natin ang ating relihiyong Islam. So paano natin ito malalaman ang lahat? Sa pamamaraan ng pagsasaliksik at pag-aaral ng talambuhay ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So once na tayo ay nag-aaral, nagsasaliksik, kailangan nating damahin kasama ang ikhlas, sincere na pag-aaral sa paksang ito. Bakit? Pag once nasa sa iyo ang pagiging sincero, gagabayan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bibigyan ka niya ng taufik upang malaman ang talambuhay ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa pag-aaral mo ng sira ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makukuha mo ang tinatawag na pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At paano natin makukuha ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sa pamamagitan ng pagsunod sa yapak ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So paano natin masusundan ang kanyang yapak? Sa pag-aaral ng kanyang talambuhay. So ito ang ating introduction sa ating sira. No? So kung gusto natin makuha ang pagmamahal ni Allah, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah." Sabihin mo, O Muhammad, sabihin mo sa mga tao kung gusto nyo na kayo ay kalugdan o mahalin ni Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni. Sundan nyo ako. Sundan nyo ang mga yapak ko, ang gabay ko, ano man ang inuutos ko, ano man ang pinagbabawal ko, sundan nyo. Yuhibbukum Allah. Tunay na kayo ay mamahalin ni Allah subhanahu wa ta'ala wa yaghfir lakum dhunubakum. At kayo ay papatawarin pa mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. So, dito natin makukuha kung gusto natin mahalin tayo ni Allah at kung gusto natin mapatawad ang ating mga kaparusahan, sundan natin ang yapak ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At wala nang ibang tao na kailangan natin sundin maliban lamang sa mga actions, sa mga gawain, pananalita, pakikitungo ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sad to say, meron tayong mga kapatiran ngayon na halos hindi mismo alam ang talambuhay ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila ay nagsasabi na ako ay Muslim, pero pag tinanong mo ano ang talambuhay ng ating mahal na propeta, wala silang nasasagot. So sa atin ngayon, sa kaunting kaalaman, sa pagre-research natin sa talambuhay ng ating mahal na propeta, inshallah mabibigay natin sa ito at makukunan natin ang tinatawag na kaalaman. So, yun ang introduction ng ating sira. So, yun yung introduction ng ating sira. Una, kailangan natin unawain. Kailangan natin alamin ang kanyang talambuhay. Kailangan natin tignan kung ano ang kanyang mga ginagawa. Paano siya makitungo sa kanyang kaum, paano siya makitungo sa kanyang pamilya, sa kanyang sahaba, sa kanyang mga anak. So dito natin yung malalaman sa sira, sa talambuhay ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So inshallah, papasok tayo sa ating unang paksa. So before natin tatalakayin ang talambuhay ng ating mahal na propeta, so syempre meron tinatawag na past na nangyari bago ang pagkapanganak ng ating mahal na propeta at ang nangyayari bago dito. So, una mga kapatid sa pananampalataya, bago ang Islam. So, bago ang Islam, ibig sabihin, wala pa doon ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, sa lahat po ng mga nanonood,
naway biyayaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at bigyan kayo ng tawfik sa pakikinig. At inshallah, kung mayroon kayong mga katanungan, pwede lang kayo mag-comment or mag-message sa amin inshallah. So, bago ang Islam, sa panahon ni Propeta Ibrahim alayhis salam, na siya ay tumungo sa isang lugar at iniwan niya ang kanyang mag-ina. Sa isang lugar na ito ay, kumbaga, mahirap hanapin. Kumbaga, sulong-sulo na lugar na kung saan walang pumupunta doon. At doon niya iniwan ang kanyang mag-ina na si Hajar at si Ismail. Hindi pa propeta dito si Ismail ang kanyang anak. So sa panahong iniwan ni Propeta Ibrahim alayhis salam si Hajar at si Ismail sa isang tinatawag na lambak, napapalibutan ito ng mga malalaking bato, bundok. Ito ay isang lambak na kung saan wala kang makikitang pananim, wala kang makikitang tubig, hayop, walang tinatawag na signs of life doon na nag-i-stay doon, liban lamang sa mga naglalakihang bato. Sila, Hajar at Ismail, iniwan ni Propeta Ibrahim sa isang lambak. So, nagtaka si Hajar. Tinanong ni Hajar si Propeta Ibrahim alayhis salam. So walang sinagot si Propeta Ibrahim kung anong rason. Kinalaunan, sabi ni Hajar, ito ba ay utos sa iyo ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala? At doon nag-response si Propeta Ibrahim alayhis salam. Nasabi niya, oo, ito ay utos sa akin ng dakilang tagapaglikha. So sabi ni Hajar, sige, sundin mo ang iyong Panginoon. At wag mo kaming puproblemahin dito. Huwag kang mag-alala. Tunay, hindi kami ipapahamak ng dakilang tagapaglikha. Hindi kami ipapahamak ng Allah subhanahu wa ta'ala. So umalis si Propeta Ibrahim alayhis salam at di kalaunan, before siya nagpatuloy sa kanyang paglalakbay, nilingon niya muna ang kanyang mag-ina, subhanallah. So mag-ina, alang-alang sa pagbibigay ng da'wah, sa pagtugon ng kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ganito nagtimpi, ganito nagsacrifice ang Propeta Ibrahim alayhis salam. Iniwan niya ang kanyang mag-ina sa isang lambak na walang tinatawag na signs of life, walang mga puno, walang masilungan, tubig, wala. Kaya sabi ni Propeta Ibrahim alayhis salam na before siya tumungo sa kanyang paglalakbay upang magbigay ng da'wah, magbigay ng tauhid, sabi niya kay Allah subhanahu wa ta'ala sa ayah, Rabbana inni askantu dhurriyyati biwadin ghayri dhi dhar inda baytikal muharram. So, ito ang senyales na iniwan ni Propeta Ibrahim alayhis salam ang kanyang mag-ina sa isang sagradong lugar. Alam niyang sagradong lugar yaon. Bakit? Dahil sa aya na ating binasa kanina. So sabi niya, O aking Panginoon, Rabbana inni askantu dhurriyyati, katiyakan pinatira ko ang ilan sa aking pamilya. So pinatira ni Propeta Ibrahim alayhis salam ang kanyang pamilya sa lugar na yaon. Ghairi biwadin ghairi di dar'in, sa isang lambak na walang kabuhay-buhay. Isang tigang na lambak, kumbaga walang nabubuhay doon, walang tubig, walang halaman, walang masilungan. So subhanallah, doon iniwan ni Propeta Ibrahim. Bakit? Inda baytikal muharram. Bakit? Doon itatayo mismo ang bahay, ang sagradong bahay ng ating mahal dakilang tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Propeta Ibrahim, sabi sa ayah, Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. So, iniwan ng dakilang propeta ang kanyang mag-ina, ngunit mayroon siyang tiwala sa kanyang Panginoon na kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa pagdadakwa niya ng tauhid, sabi niya, O aking Panginoon, iniwan ko ang aking pamilya sa isang tigang na lambak na kung saan walang makain, walang mainom. At doon itatayo ang tinatawag na sagradong bahay mo. Kaya may thika, may tinatawag na pananalig, trust ang Propeta Ibrahim alayhis salam. Liyaqumus salah, at di kalaunan upang sa gayon doon gagawin ang sagradong bahay mo
upang sa gayon sila ay makapaggawa ng sala doon. Makakapaggawa ng sala at bigyan mo sila ng tinatawag na thamarat. Mga ipagkaloob mo sa kanila ang mga prutas, mga bunga, iba't ibang uri ng bunga sa lugar na yaon. La'allahum yashkurun, upang sila ay maging mapagpasalamat sa iyo. So subhanallah, nakikita natin ang bansang Makkah ngayon na kung saan dahil sa dami ng mga biyayang pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa dua na ating mahal na propeta Ibrahim alayhis salam. Dahil sa dua niya, ito ang sign na kung saan, kung nandyan ang buong pagtitiwala mo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa paggagawa ng ibadah sa Kanya, ay hindi ka pababayaan ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. So makikita mo ang yaman ng Makkah ngayon, subhanallah. Dahil yan sa trust, tiwala ni Propeta Ibrahim alayhis salam. Dahil sa pagbibigay niya ng da'wa para kay Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay nagkaroon ng trust kay Allah subhanahu wa ta'ala, ibinigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang hiling. So ngayon, nangyayari na sa Makkah, pinupuntahan na ang kanyang sagradong bahay. Bakit? Upang idaraos ang pagsasala, tulad ng pag-hajj. So iba't ibang klase ng nasyon, lugar ang pumupunta doon, subhanallah. So, yun ang dua ni Propeta Ibrahim alayhis salam sa ating mahal na Allah subhanahu wa ta'ala. So sa panahon na yaon, umalis na si Ibrahim alayhis salam, naiwan si Hajar at si Ismail. So sa lugar na yaon, na walang tinatawag na kabuhay-buhay, tigang na lugar, as in wala kang makikitang matitirhan nila, at tirik na tirik ang init, ang araw na yaon. May dala lamang si Hajar na kakaunting dates, tamar, at kakaunting tubig. So, imagine sa kakaunting yaon, ito ay mauubos. At anong mangyayari sa kanila? Anong mangyayari kay Ismail? Na yun, supling pa lamang ang anak niyang si Ismail na iniwan doon. So sa panahon na naubusan na ng pagkain, inumin, ang dalawang tao sa lugar na yaon, si Hajar at Ismail, dito na ay nalito na si Hajar nang nakita niya ang kanyang anak na nagugutom na at hindi na mapakali. Imagine, ganito yung isang pagmamahal ng ina na nararamdaman niya sa kanyang anak na walang makain. Balisang-balisa si Hajar. So, ang gagawin niya ngayon ay maghahanap siya ng tinatawag na pagkain upang may pakain kay Ismail. Inumin upang mapainom kay Ismail. So, di kalayuan, may nakita siyang isang maliit na bundok. Ito ay tinatawag na Safa. So, pumunta siya doon sa Safa at sa kabila, may isang maliit na bundok. Ito ay tinatawag na Marwa. So, paakyat siya ng Safa, bababa siya, papunta siyang Marwa, balisang-balisa. Hindi siya mapakali dahil gutom ang kanyang anak. Walang mainom ang kanyang anak. So, natatakot siya ngayon para sa kanyang anak. So, kung makikita natin sa pag-hajj or makakapunta kayo sa Makkah, kabilang sa mga kondisyon ng pag-hajj o pag-umrah ay dadaan ka sa tinatawag na Safa wal Marwa. So doon, sa pagitan ng Safa at Marwa, tumatakbo balisang-balisa si Hajar. Ngunit di kalaunan nang habang siya ay tumatakbo, nakita niya sa paanan ng kanyang anak na si Ismail na may isang napakaliwanag. Di kalaunan sa isang narration na kung saan ito ay isang anghel na si Anghel Jibril. Si Anghel Jibril. At ito ay kinausap niya si Hajar. Anong sabi ni Jibril alayhis salam sa kanya? Sabi niya, "O Hajar, huwag kang matakot dahil tunay na hindi ka pababayaan ng iyong Panginoon." So, nakita natin kanina, sinabi ni Hajar na kung kay Propeta Ibrahim alayhis salam, nung panahon na aalis na si Ibrahim alayhis salam, sabi ni Hajar, "Huwag kang mag-alala. Tunay na hindi kami ipapahamak ng iyong Panginoon." So ngayon, dumating si Jibril alayhis salam at sinabi niya kay Hajar na huwag kang mag-alala. Tunay na hindi kayo pababayaan ng iyong Panginoon. Subhanallah. Di kalaunan, sinabi niya, dahil dito sa lugar na ito, itatayo ang tinatawag na sagradong bahay ng dakilang tagapaglikha. So doon
gagawin. So sinabi ni Jibril alayhisalam sa kanya na doon mismo gagawin ang tinatawag na bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi niya, ang magtatayo nito ay ang iyong anak at si Ibrahim alayhisalam. So parang sa panahon na yaon ay nawala ang pagkabalisa, nawala ang tinatawag na pag-aalala ni Hajar na asawa ni Ibrahim alayhisalam. So di kalaunan, biglang umakit ang anghel. Biglang umakit ang anghel at binagsak niya ang kanyang pakpak o pinalo niya sa lupa at doon lumabas ang tubig ng Zamzam. At di kalaunan, nagkaroon ng tubig at pinainom kay Ismail alayhisalam. Subhanallah. So hindi pinabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Hajar. So especially ngayon sa mga kapatid natin mga babae, sisters in Islam, alamin natin na si Hajar isang pinaka-perfectong example sa pagbibigay tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sakaling ang inyong mga asawa ay nagdada'wa, umaalis sa bahay, nagdada'wa tungo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala kung ano man ang naiiwan lamang sa inyo. Kung inyong mga asawa ay naglalakbay ng malayo upang makapagbigay ng da'wa, kayo ay manalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na hindi kayo pababayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng nangyari kay Hajar, subhanallah. Iniwan sila ni Propeta Ibrahim na walang matirhan, walang pagkain. Ngunit dahil sa pananalig ni Hajar kay Allah subhanahu wa ta'ala, di kalaunan ibinigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tinatawag na peace. Ibinigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pangangailangan. Di kalaunan, ang mga ibon ay pumunta sa lugar na yaon at nag-iikot-ikot. Dahil bakit? Sign na mayroong signs of life doon, na pwede silang mabuhay doon dahil sa tubig na Zamzam na lumabas sa paanan ni Ismail alayhisalam. So di kalaunan, sa kalayuan ng lugar na yaon, ang lugar na tinutukoy natin ngayon, ito ang Makkah ngayon, na kung saan, kung mapapansin natin, ng Makkah ay napapalibutan ng mga bundok, na naglalakihang bundok. So sa mga taong nakapunta o nakita mismo nila sa mga picture o saan man na ang Kaaba sa gitna nito ay napapalibutan ng mga bundok. So sa panahon na yaon ay wala pang mga tirahan. Isang lambak lamang na tigang na walang signs of life, walang tubig. Sa panahon na binigyan na ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tubig Zamzam si Ismail at si Hajar, at napansin ng mga tribo sa labas ng area na yon, sa labas na lugar na yaon, na may kakaibang nangyayari sa lugar na yaon. May kakaiba. Kasi bakit? Ang lugar na yon ay tagong-tago at walang mangangahas na titira doon. Kaya ang isa sa tribo sa labas ng lugar na yun, isa sa kanilang tribo ay pumunta sa lugar na yun upang siyasatin. Bakit may mga ibon na pumunta doon, tumungo doon at umiikot-ikot sa lugar na yun? So pumunta ang isang tao mula sa tribo na nasa labas ng lugar na yun upang siyasatin, na makita niya doon ang isang babae at isang bata at may tubig. So nagtaka. So bumalik ang taong yan sa tribo niya, sa kanyang nasyon, at sinabi ang nangyari. Sa panahon na yaon, pinuntahan siya ng mga tribo, si Hajar at si Ismail. Pinuntahan siya ng grupo ng tribo na yaon sa lugar na yaon. So, subhanallah, kung iisipin natin, walang kasama. Walang kasama si Hajar, walang kasama si Ismail. So pwede nilang gawing alipin si Hajar at Ismail. Pwede nilang gawing alipin, ngunit dahil sa himaya, proteksyon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, hindi ito pinabayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang ginawa ng mga taong yaon kay Hajar at Ismail, sinabi nila, pwede ba kaming tumira katabi ninyo? So, pwede ba kaming tumira katabi ninyo? So, ito na yung sign na kung saan magkakaroon ng tinatawag na tao sa lugar na yaon. Dahil ito sa panalangin, dua ni Propeta Ibrahim alayhi salam. So,
Sinabi ni Hajar, oo, pwede. Ngunit ang tubig ito ay akin. Ngunit ang tubig ito ay akin. So walang pag-aalinlangan na hindi siya natatakot na kung may mangyari sa kanya, hindi. Bakit? Alam niya na pinoprotektahan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi papabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Hajar. So meron siyang tinatawag na thiqah. So sa panahon na yaon, ilang taon ang dumaan, naging isang malusog, matapang na lalaki ang kanyang anak. Lumaki na ang kanyang anak na si Ismail. At siya ay naging isang leader sa tribong niyon. Subhanallah, isipin nyo, isang outside na mga tao. At bakit sila naging leader sa tribong niyon na supposed to be ang magiging leader ay yaong mga tao na sa tribo. Ngunit bakit si Ismail ang naging leader? Ito ay isa sa mga kasabihan o pagkausap ni Hajar ang mga tinatawag na tribo na dito kami nilagay ng dakilang tagapaglikha na ang aking asawa ay isang propeta. Sila ang maggagawa ng bahay mismo dito sa lugar na yaon at di kalaunan kasama niya ang aking anak. So imagine, dahil sa mga miracle na nangyayari kay Hajar at Ismail, naniwala sa kanya ang mga tribo at sa gayon, nangyari doon na si Ismail ang naging leader sa mga panahon na yaon. So mga kapatid sa pananampalataya, ito ang tinatawag na introduction before tayo papasok kasi may related ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa nangyayari sa panahon ni Propeta Ibrahim alaihi salam. So si Propeta alaihi salam, siya ang diyan nang galing ang legacy. Kumbaga, diyan nang galing ang descendants ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula kay Ismail na anak ni Ibrahim alaihi salam. So inshallah mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa mga mahal naming nanonood, sa mga viewers, so ito ang introduction panimula ng ating sira. Di kalaunan, dahan-dahan tayo ay papasok sa tinatawag na talambuhay ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bago natin tapusin ang programang ito, sa lahat ng mga nanonood, humihingi ako ng pasensya kung mayroon man tayong mga pananalita na hindi natin nakukuha ng maayos or hindi natin nakukuha ng insakto. Ako'y humihingi ng tinatawag na apology. Sorry. So, sa nakakuha naman ng benefits o klarong pag-uusap, inshallah ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lahat ng mga nanonood, naway biyayaan kayo ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala at huwag kayong magsawang tumangkilik sa panonood ng programa, especially sa kaalaman ng Islam. Hanggang dito na lamang. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.